Ang pambungad na eksena ay nagtatakda ng makasaysayang eksena sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang komperensya na ginanap noong huling bahagi ng 1800s upang hatiin ang African Congo Basin. Sa panahong ito, kontrolado ni Haring Leopold II ng Belgium ang mahahalagang mineral ng rehiyon na nagdala ng malaking kita sa kanyang bansa. Gayunpaman, ang mga resources ay naubos pagkatapos ng 5 taon na nag-iwan sa estado ng malaking utang. Ipinadala ni Leopold si Kapitan Leon upang kunin ang mamahaling mga diamante ng OPAR upang malutas ang bagay na ito. Pagkatapos, makikita natin si Leon na ini-escort ng isang grupo ng mga sundalo na may mga armas papunta sa rehiyon ng Congo. Nakatuklas sila ng napakalaking rock formation na kahawig ng mukha ng tao pagkatapos ng mahabang paglalakad. Mabilis silang naalerto nang makarinig sila ng tunog na nagmumula sa hamog. Nagpaputok ang mga tauhan ni Leon, na ikinamatay ng 12 ng mga tribong Aprikano, ngunit hindi nagtagal, hinagisan sila ng mga sibat. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tribesmen na nakapalibot sa kanila mula sa itaas ng mga bato habang sila ay sumusulong sa hamog. Pagkatapos ay pinatay ng mga mandirigma ang bawat tao at naiwan lamang si Leon bilang ang tanging nakaligtas. Dumating si Chief Mbonga, ang pinuno ng tribo, at nag-alok kay Leon ng kasunduan, ang kanyang brilyante kapalit ng isang partikular na individual na si Tarzan. Nang bumalik ang eksena sa bansang Belgium, nakipag-usap ang punong ministro kay John Clayton III, ang Earl ng Greystoke sa England. Bilang tinaguri ang tunay na Tarzan, inanyayahan siya ni Haring Leopold na manguna sa isang ekspedisyon sa Boma, Congo, ngunit tinanggihan ni John ang paanyaya ng may biyaya bago umalis. Si George Washington Williams, isang Amerikanong envoy, ay sumunod sa kanya sa labas at sinubukang kausapin siya tungkol dito. Nilinaw niya na ang pagbisita ng Greystoke ay mapangangalagaan ang kapangyarihan ng Britanya sa Congo at si Leopold ay nahaharap sa isang malaking pagkakautang. Ipinagtapat din ni George ang kanyang mga hinala na si Leopold ay isang mangangalakal ng alipin, at kalaunan ay nakumbinsi niya si John na maglakbay sa Congo upang makita ng kanyang sariling mata. Sinundan ito ng isang pagbabalik tanaw na naganap ilang dekada na ang nakalilipas nang ang mga magulang ni John ay naiwang stranded sa African bush matapos makaligtas sa pagkawasak ng isang barko. Nagtago ang ama ni John sa isang treehouse kasama ang kanyang buntis na asawa. Ipinanganak niya si John, ngunit nakalulungkot, namatay siya. Isang grupo ng mga bakulaw din ang sumalakay at pinatay ang ama ni John makalipas ang ilang araw. Pagkatapos ang maliit na John ay kinuha ng lahi ng unggoy na kilala bilang Mangani. Nang lumaki si John, siya at ang kanyang asawang Amerikano na si Jane ay umalis sa Africa para sa kanilang Greystoke Estate sa Britanya. Tinanggap na niya ngayon ang kanyang bagong buhay bilang isang mayamang maharlika. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan ang asawa ni John ay nasa gitna ng pagtuturo sa isang klase ng mga bata. Nasasabik siya nang sabihin nito sa kanya ng palihim ang tungkol sa paglalakbay sa ekspedisyon. Sa una, sinusubukan ni John na pigilan siya na sumama sa kanya dahil hindi ito ligtas, ngunit dahil patuloy siyang nagpupumilit na sumama, sumang-ayon siya. Maagang umalis sina John, Jane, at George patungong Congo kinabukasan. Nang makatagpo sila ng ilang leon sa daan, nakipag-usap sa kanila si John. Sinabi ni Jane kay George na kilalan na ni John ang mga leon na ito mula pa noong sila ay mga sanggol. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang Boma, kung saan lumaki sina John at Jane at malugod silang tinanggap. Lumalabas na dito minsan nagturo ng Ingles ang ama ni Jane. Ang kanilang pagdating ay tila ikinatuwa ng mga taga-nayon. Nakipag-ugnayan din muli si Jane kay Wasimbo, isang kaibigan mula sa kanyang kabataan. Nang magsama-sama sila sa isang bonfire sa gabing iyon, sinabi ni Jane kay George ang tungkol sa nakaraan ni John. Inilarawan niya kung paano aking malakas si John at umangkop sa pamumuhay sa kagubatan. Sinabi ni Jane na habang ang kapatid ni John na unggoy na si Aket ay kinikilala siya ng may kabaitan at paggalang, mahal siya ng kanyang ina na si Kala bilang kanyang sariling anak. Inilarawan din niya kung gaano kakaiba ang kanilang unang pagkikita sa kagubatan. Sa isa pang eksena, natuklasan ni Leon at ng kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ni John at sumakay sila sa isang bapor upang makarating doon. Sa kalaliman ng gabi, sinalakay nila ang nayon ng Cuba, sinunggaban ng baril ang pinuno at inutusan siyang lumuhod. Ang huli, gayunpaman, ay tumanggi na nagsasabi na ang pinuno ay hindi kailanman yumuyuko. Walang awang pinagbabaril siya ni Leon bilang resulta. Nakipaglaban si John sa ilan sa mga tauhan ni Leon, ngunit sa huli ay nahuli siya ng napakaraming sundalo. Siya ay itinali at dinala sa kanilang bapor kasama ang ilan pang mga taga-nayon, kabilang sina Jane at Wasimbo. Dumating si George at sinimulang barilin ang kaaway bago sila makarating sa barko.
Bagamat nakarating si Leon at ang kanyang mga tauhan kasama si Jane at ang mga nabihag na taga-nayon, nagtagumpay si George sa pagliligtas kay John sa ilang paraan. Pakiramdam ni John ay napahiya sa pinsalang idinulot ng mga taong humahabol sa kanya kinabukasan. Si John at ang ilan sa mga taga-nayon ay nakaisip ng isang shortcut para maunahan nila ang barko ni Leon dahil sa tingin nila ay patungo ang masasamang tao sa bundok ng Boma. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang ating bayani na gamitin muli ang kanyang Tarzan persona. Kasunod nito, mabilis na kumilos ang grupo sa direksyon ng kagubatan. Nahihirapan si George na makipagsabayan sa bagong mga tropa sa panahong ito. Nang makarating sila sa isang bangin, sinabi ni John kay George ang salitang gravity bilang tugon sa tanong ni George tungkol sa kung paano niya balak na maglanding sa umaandar na tren. Pagkatapos ay tumalon si John at ang kanyang mga kasama sa bangin. Kahit na nag-aalangan siya, hindi magawa ni George na hindi sumunod. Habang sila ay nasa barko, ipinaalam ni Jane kay Leon na sila ay nasa Congo sa imbitasyon ng hari. Sa kanyang pagkamangha, inamin ni Leon na siya ang nagplano ng imbitasyon upang kidnapin si Tarzan at dalhin siya kay Mbonga. Sa ibang pagkakataon, dinala si Jane sa quarters ni Leon para sa hapunan matapos palayain mula sa kanyang mga pagkakagapos. Sa daan, nadaanan niya si Wasimbo na nakakulong sa ibabaw ng tubig. Sinabi sa kanya ng isang gwardya na kapag gumawa siya ng anumang kalokohan, lulunurin siya nito. Habang naghahapunan, ipinahayag ni Leon ang kanyang pagnanais na maging gobernador general sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalugi ng kanyang hari. Sa sandaling bumalik sila sa kagubatan, mabilis na inindayog ni John ang koponan mula sa mga baging habang karga-karga si George sa kanyang likuran. Dumating sila sa umaandar na tren na lulan ang mga alipin na Congolese at mga sundalong Belgian. Lalo lamang itong ikinagalit ni John at ginamit niya ang galit na iyon upang talunin ang mga sundalo. Pumasok ang pinuno ng mga sundalo sa sandaling iyon, ngunit mabilis siyang pinalayas ni John mula sa tren. Ilang sandali pa ay nilapitan sila ng isang inhinyero at tiniyak sa kanila na ang ginagawa lang niya ay ang paggawa ng tulay para sa hukbo ni Leon. Si John, na naguguluhan, ay humiling ng karagdagang impormasyon. Bilang tugon, ipinaalam sa kanya ng engineer ang plano ni Leon na inaprobahan ni Leopold na sakupin ang Congo. Sinabi niya na si Leon ay nagtatayo ng mga kuta na konektado ng mga riles sa buong lugar. Inaasahan nila ang pagdating ng 20,000 mersenaryo sa malapit sa hinaharap. Kailangan ni Leon ang mga brilyante ng OPAR para bayaran ang hukbo dahil bangkarote si Leopold. Si John at George ay gumawa ng mga plano para sa kanilang susunod na paglipat sa susunod na araw. Matapos makuha ang katibayan na kinakailangan upang ilantad si Leopold, ibinigay ito ni na John at George sa mga manlalaban ng Cuba at hiniling sa kanila na dalhin ito sa Boma. Kasunod nito, nagsimula silang dalawa sa paglalakad patungo sa bansang Mangani. Tinanong ni George ang kakayahan ni John na makipag-usap sa mga hayop habang sila ay naglalakbay. Makikita niya ito sa ilang sandali pagkatapos nito nang ang isa sa mga ostrich na dumaan sa kanila ay tila nagbabala kay George na maging alerto. Nakatagpo sila ng isang tropa ng mga bakulaw nang sa wakas ay nakarating sila sa rehiyon ng Mangani. Nagpatuloy si John sa paglalarawan kung paano gagana ang mga bagay. Sinabi niya na bagaman dati niyang kapatid si Akit, kinikilala siya ngayon bilang isang traidor. Hiniling niya na iwasan ni George ang pakikialam sa anumang paraan. Pagkatapos nito, sina Akit at John ay nasangkot sa isang mabangis na labanan kung saan madaling natalo ni Akit si John sa loob lang ng ilang minuto. Habang papalapit siya kay George, sinabihan siya ni John na lumuhod. Nang siya ay sumunod, si Akit at ang iba pang mga bakulaw ay umalis na nagpapahintulot kay George na mabuhay. Gayunpaman, kailangan na ngayon ni George na gumamit ng mga langgam para malagyan ng benda ang masakit na sugat ni John sa kanyang likod. Pagkatapos ay nagpa siya ang dalawa na magpahinga sandali at nagpahinga ng magkasama. Sinabi ni George kay John ang tungkol sa kanyang nakaraan habang sila ay nakaupo sa tabi ng apoy na inihayag na siya ay dating isang mersenaryo. Inamin niya na nakibahagi siya sa maraming bagay na hindi niya ipinagmamalaki at sa kaibuturan, natatakot siya na baka hindi siya naiiba sa mga Belgian na iyon. Sa steamship kinaumagahan, sumigaw si Jane kay Wasimbo sa kanyang sariling wika. Galit na galit ang mga gwardya dito kaya nagpa siya silang itapon ang hawla sa tubig. Sa kabutihang palad, nakalaya si Wasimbo nang sumisid din si Jane sa tubig. Pumunta sila sa kagubatan sa pamamagitan ng paglangoy sa dalampasigan. Dahil alam niyang hahabulin siya ng mga tauhan ni Leon, binigyan ni Jane si Wasimbo ng utos na tipunin ang iba pang mga tribo. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa rehiyon ng Mangani at nakatagpo siya ng isang tropa ng mga bakulaw. Walang pag-aaksaya ng oras, lumuhad siya at yumuko.
Maya-maya ay nagpakita si Leon at ang kanyang mga tauhan. Maingat na nilapitan ni Leon si Jane at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Pumayag siya basta mangangako silang hindi sasaktan ang mga bakulaw. Gayunpaman, nagpaputok ang mga tauhan ni Leon na pumatay ng maraming bakulaw habang dahan-dahan silang umaatras. Mula sa malayo, narinig ni John ang mga putok ng baril at ang paghiyaw ni Jane. Kaya't umindayog siya roon kaagad sa tamang oras upang pigilan ang kanyang kapatid na unggoy na mabaril ng bala ng Belgian. Sa panahon ng laban, si Jane ay bihag pa rin ni Leon at ng kanyang kaibigan habang sila ay tumatakas at naglakbay sila sa tribo ng Mbonga. Si George, sa kabilang banda, ay walang patutunguhan na naglalakad sa kagubatan sa pagtatangkang hanapin si John. Ang aksyon pagkatapos ay napunta sa isang flashback na nililinaw ang motibasyon ni Mbonga sa pagnanais na hulihin si Tarzan. Noong nanguhuli ang anak ni Mbonga sa teritoryo ng Mangani ilang taon na ang nakararaan, hindi niya sinasadyang napatay si Kala, ang kinikilalang ina ni John. Dahil doon ay marahas na pinatay ni John ang anak ni Mbonga bilang kabayaran. Ang bangkay ng naghihingalong anak ni Mbonga ay ibinalik ng mga tao ni Mbonga habang hawak ni John si Kala sa kanyang mga bisig. Sa kasalukuyan, pumasok si John sa teritoryo ni Mbonga habang paalis na si Leon at ang kanyang mga tauhan at sinalubong siya ng buong tribo. Sinusubukan niyang kausapin si Mbonga, ngunit hindi handang makinig ang huli. Sina John at Mbonga ay nakibahagi sa one-on-one na labanan. Si John ang nakalamang sa lalong madaling panahon at si Mbonga ay tinutukan ng kutsilyo na naging sanhi sa buong tribo na palibutan siya. Hindi nag-iisa si John dahil lumitaw si Akat sa likod niya na sinamahan ng maraming bakulaw. Dumating si George pagkaraan ng ilang sandali at ipinaalam kay Mbonga ang masamang pakana ni Leon. Sinabi niya na dahil plano ni Leon na lipulin ang buong tribo ni Mbonga upang agawin ang lupain, siya ang tunay na kaaway nila at hindi si John. Matapos marinig ang paghayag na ito, naging mas receptive si Mbonga. Sa kabilang banda, dinala ni Leon si Jane at ang mga diamante sa Boma, kung saan ang mersenaryong hukbo ay papalapit sa baybayin. Nang dumating din sina John at George sa eksena, pareho nilang napagtanto na hindi nila kayang harapin ang malaking grupo ng mga mersenaryo na humantong sa pagkakaroon ng ideya ni John. Pinakawalan niya ang isang wildebeest stampede na sumugod sa bayan, pinatay ang mga tauhan ni Leon at ang lambak sa kabuuan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, pinalaya ng mga mandirigmang Kuba ang kanilang nabihag na mga taga-nayon nang dumating din sila sakay ng tren. Ibinigay ni Leon ang utos na ilipat ang mga diamante sa bapor na nakikita ang paparating na panganib. Sinusubukan din niyang isama si Jane, ngunit nahiwalay siya sa kanya dahil huli na ang lahat. Samantala, si John ay sumugod sa daungan, lumukso sa ibabaw ng isang toro at sumugod sa isang grupo ng mga armadong lalaki. Bago habulin si Leon ay mabilis niyang iniligtas si Jane. Nakasakay na si Leon sa kanyang steamship at naghahanda na ihatid ang mga mersenaryo at ang mga brilyante sa kanyang walang prinsipyong financier na si Mr. Frump. Kasabay nito, sinira ni George ang steamship gamit ang isang makalumang machine gun na natagpuan niya na pinalubog ito sa ilog. Sa sandaling iyon, sinusuri ni John ang lumulubog na barko upang harapin si Leon. Gayunpaman, itinali ni Leon si John sa barko at sinakal siya ng kanyang rosaryo sa panahon ng kanilang marahas na pakikibaka. Hinarap ito ni John sa pamamagitan ng pag-ipit kay Leon sa pagitan ng kanyang mga binti at pagdiin hanggang sa matanggal ang mga butil sa kanyang leeg. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang mga buwaya gamit ang tunog ng isang mating call at pinabayaan si Leon sa kanilang mga bisig. Si John ay lumabas kaagad sa barko bago ito sumabog. Nagpalakpakan ang mga taga-nayon nang siya ay dumating sa likod ng kanyang asawa at hinalikan ito. Kasunod ng mga pangyayaring ito, umalis si George patungong London at naghatid ng isang liham sa punong ministro na nagdedetalye sa pang-aabuso at pang-aalipin sa mga taong Congolese. Matapos lumipat sa Africa makalipas ang isang taon, tinanggap ni na John at Jane ang kanilang unang anak. Sa huling eksena, si Tarzan at ang kanyang pamilya ng mga unggoy ay umiindayog sa mga puno. Ang moral lesson ng kwentong ito ay laging balikan ang iyong nakaraan, huwag kalimutan kung saan ka nanggaling, at laging makibagay sa hinaharap. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.